Ayan, good morning po mga kapudi. At ayan, ang hirap lumabas ng sasakyan, oh. Nahukay na po ng tuluyan yung mark lang po nung dinil nila nung nakaraan. So ngayon, ayan na, nahukay na. So hindi ko alam kung makaka-akyat dyan o makakaahon yung NWOW. Punta po kami ng bayan ng palengke ng Baliwag kasi kukunin ko po yung order ko pa Sir Kelly at saka pambopis at saka yung atay balong-balunan para sa chapsuy. Yan, palagay ko hindi kakasya kaya tinabunan ni kuya kasi maliit nga po, oh. Yan ang baho kasi hindi makaahon yung gulong, eh. Yun. Okay, salamat po kuya. Ayan, shoutout po kay Sir Verhil Santos. Yan, di ko alam kung na-shoutout na si Sir Hilber. Sir Verhil Santos. Ayun na naman tayo, lagi ako nautang sa pangalan ni Sir. Ayan, papunta na po kami ng palengke ng Baliwag at si Magjenny sasabay magpapagupit. Ayan po mga kapatid, nag-withdraw muna po tayo kasi pinadala po yung pera doon sa ipamimili natin. So mamaya sabihin ko kung para saan po yung pinadalang pera at saka yung ipamimili natin. So ayan, pumila muna ako kanina ang haba. Tapos si Mark Dennis pumila, ayan, ang paggupit niya ng buhok. Alis na po kami. Ayan na si Mark Dennis. Ihatid ko na muna siya doon sa papagupitan niya. Tapos diretso ako ng palengke. At si Mr. ay ayan, magti-treat. Order daw sa McDo ng set 4 po yata ng pang breakfast meal. Pero actually breakfast, pero yung chicken po siya. Ay ewan ko lang pala, hindi ko pa nakita. Pero karaniwan naman mahilig siya sa pritong manok. Kasi nga po nagpagsaing lang ako, hindi pa ako nakapagluto ng ulam. Sabi ko magluto na lang sila ng hotdog, mabilis ang ulam ngayong agahan. Sabi ni Mr. Order na lang ako, palawalan ko muna at babayaran daw niya. So paghatid ko kay Mark Dennis sa papagupitan niya ay kunin ko yung in-order ko sa palengke. Tapos order ako ng McDo. So yun nga po yung sinasabi ko sa inyo na winidraw ko. Kung naalala niyo po yung vlog ko na nag-surprise po sa nanay at tatay niya, tapos tinreat po kasama ko si Mr. yung pisa ni nanay, yun, uuwi na po siya bukas. So nagpaluto po siya sa akin ng mga iyawing tilapia, hito, iniyaw na baboy. Ako na rin bahala sa iba. So nagpadala siya ng pera. Tapos nagpadala din ng extra pera para pambili ng Alfonso Lights para may konting tagay-tagay. Dahil after 5 years nga po ay ngayon lang siya uuwi. Dahil naabutan nga rin ng pandemic. Napansin ko po 5 years ang inaabot bago makauwi ang mga nasa abroad dahil naabutan ng pandemic. Siguro yun yung time na dapat uuwi na sila kasi naabutan niya ng pandemic. So susupresahin niya naman niya yung kanyang parents. Yan, si Ate Bebe, si Kuya Ome, yung pinsan po ni Mr. yung father niya. So siya, si Rodel naman po, yun po yung darating ay pinsan ko makalawa. So yung nanay naman niya at yung nanay ko magpisang buo. Sa Alfonso side po, ayan, Alfonso ang apelyido. So nagpaluto na po siya sa kanila ng konti. Nagpaluto naman siya sa akin ng bukod. So ang palalabasin ko po naman ay birthday celebration ni Doktora. Doon po sa side ni Mister. Kasi isang kupuban nga po sila doon. Tapos siya naman po, ang dinailan niya sa nanay niya, uuwi yung kasamahan niya. Nagpadala siya ng package. Doon na hatiin sa bahay nila at doon na matutulog dahil dinahilan nila taga Nueva Ecija daw po. Yun, kumisan paano ba, kailangan talaga magsinungaling dahil pero kumbaga pampasaya naman ng tao, hindi dahil sa pagsisinungaling na makakasama naman. Tapos may pa-surprise po siya sa nanay niya. Yun, so hindi alam na siya yung darating. Yun po, pero ewan ko lang kung makakatunog kasi mahilig talaga yan si Rodel sa surprise. Tapos surpresa, yan. So yun po. Malapit na? Lalaki? Okay. Magiging mabili yan kasi malakas kasi maraming estudyante dito eh. So pwede ka nang bumaba dyan, iikot ka lang ako doon. Okay, ano, sunduin kita dyan? Ano ito? Pag-order ko. Sara mo. Yo, nabubusinahan na tayo dahil traffic. So yun, i-update ko na lang po kayo sa palengke. Yan. Order na po kasi ako ng pambopis kasi
miss na po niya yung bopis. So yung part po ng baka, laman loob ang gagawin natin bopis para mas malinamnam at masarap. Yung nga lang, lakas sa rayuma. Sabagay, yung karni naman ng loob ng baka boy ay mataas din sa uric acid. Yan. So ayan, update ko na lang kayo pag sa palengke na ako. Dito lang din naman po ang lusot niyan, diretso sa palengke. Yan. Para hindi na ako bumaling. Napakaligabok po ng N1, napakaligabok sa amin. Nakita nyo naman po ay naghuhukay po at nag-i-install sila ng malalaking pipe para po yata mas malakas yung daloy ng tubig para sa yung mga nawasa. Ano ba sa amin? Bawasa, Baliwag Water District po atay sa amin. So ayan, update ko kayo. Titingnan ko po kung makakapag-park ako, kaya lang meron kasing ang tawag doon, kumbaga sa MMNDA merong traffic enforcer dyan. Tawag po sa kanila nakalimutan ko lang. Ayan, mga naka-uniform na ganyan ang traffic enforcer ng Baliwag. Wala po kasi naging city to, lalo silang nagigpit. So pagka medyo pinakabayan, matagal kang nag-park, mahihila o matotow yung sasakyan mo, eh ewan ko na lang kung saan pupunta to. At may penalty yun, tutubusin mo lang ganun or titikita ka. Pero kinaklaw po nila yun, o claw, ano ba tawag doon, yung nilalak yan. Malapit na tayo. So mamaya pa kasi ang uwi ni nanay eh. Hindi ko alam kung aabot kami na hanggang 11 dito. Anong oras pa lang po eh. Kung baga babalikan ko na lang siguro si nanay kasi dadaanan ko pa yung panganay ko pa uwi. Gusto ko ng mister ay sunduin ko yung panganay ko tsaka yung anak ng panganay ko at salo-salo po kaming mag-aagahan. Kasi sabi niya marami daw yung set 4 na meal na yun na pina-order niya. Kaya lang pag kumain na si Doktora baka hindi na makakain yun. Ay, si Doktora po kagabi pagdating niya ng 4 o'clock mga 6 o'clock lang nakatulog na dire-diretso na hindi na siya kumain ng dinner. Yan, so sobrang pagod niya sa pagti-training. Actually nakabakat na nga yung face mask niya sa mukha niya. Ayan, dito tayo magpapaalam muna tayo na may kukunin lang tayo. So, paano kaya to? Wait lang. Kuya! Kuya, pwede ba mag-park sandali? Pwede po ba mag-park sandali? May kukunin lang ako order ng baka. Ha? Order ng baka, saglit na saglit lang po. O pwede ko ipasok? Ipapasok na lang po kaya, saglit lang. May kasya ba? Hindi naman kasya. Madali lang po. Hindi nga po eh, paparada lang ako saglit dito. Baka mapagalitan tayo pero nagpaalam ako dati eh. Papaalam muna ako. Ayan, pupunta na tayo kay Ate Beth baka. Babayaran na lang natin, naka-ready na yun. Ate Beth, ayun. Kunin ko na po, mukhang uuwi na kayo. Magkano po ba? 1? Dilitan lang pare. O buo na lang. Saan po ba yan? Baga. Para sa? Sabi mo baga, bopis. Opo, opo. Ayan lang po, walang kasamang iba. Ayun, ang may puso pali. Ayan, sige. Buhay niya na po. Si Sir Kelly yun. Iwain mo na lang po. Hindi, Sir Kelly natin. kasi po yung baga, ay yung bopis di po ba may butong mura yun, may mga baga, ganon. Ay, yung bulong-bulungan. O, yung isang set po. Hindi. Ang may puso Maganda nga pali rin na. ako muna. Eh, Hoy. hindi po puro ganyan, nakakasuya po. Pali. Nakakasuya po kasi yung may butong mura po. Nakakasuya po kasi pagka, Samahan mo na nito, kunin mo na to. eh madadagdagan po eh, ma-over kasi order lang po eh. Kaya nga, hindi tayo pwede magbawas ng baga. Hindi ako nagbebenta ng baga. Hindi, ko sabihin po, kulang po ba yun? Sobra ng 1.3. Magiging 4. Hindi ko sabihin, alin po ba? Paano ba? Sir Kelly mo. Opo, yung Sir Kele. Oo. Yung laman loob, yung atay balon-balunan po, eto. Eh. Ngayon, eto na po Sabi yung... ng nanay mo, yung Marore.
Opo. Ito po. Ito, madadagdag natin to sa baga mo. Magiging add ka pa ng 370. So, ibig sabihin, pero kung hindi na po mag-add, ayun lang po yun. Oo, tsaka yun. Kasi pag sinabi mong baga lang, yun lang. Ala, sinabi ko po pang baga, sabi ko po pang bopis. Ayun nga. Yun nga, Ere. Hindi po ganyan kasi si nanay pag bumili ng pang bopis, ano po, isang set po siya. Hindi ko pwedeng bawasan yung baga natin. Hindi, okay lang po kung walang baka. Okay lang po kung walang baga. Hindi, baga nga ang order ng bopis. Kasi po iba-iba po part nung sa bopis, may laman, may ano yun butong mura. Hindi, ang bukid. Tapos, May atay. Opo. ayun ako wala. Kasi masyadong dadami yung ano. Boy. Kasi in-order Pero ito po, ilan na lang Ay, po? tapusin mo to. Kunin mo na na to. Ilan na lang po ba to? Ano mo, hatiin mo. May pagbibigyan ako ng kalahati. Na. Over ata sa budget. Para 1 add ka na lang ng ano. Ibig sabihin lahat na po na yan, yung baga na yan. Oo. Oh, sige po. Para hindi magulo kasi hindi ako nag-i-stock nito eh. Ay, lumiliit naman po ata yan eh. Pero meron po itong butong mura. At oo, ere. Okay, sige po. Sige po, sige. Sige po. Bali ang nangyari po, bali ilang kilo lahat. Bali, 3.5 tsaka 1.3. Okay, sige po. Oh, tanggal. Pakiano na lang po. Ipakisupot na lang kasi nakapark lang ako doon, baka pagalitan ako. Hi, be. Re-order kasi to bukas. Nagmamadali ako, baka pagalitan ako ng doon, traffic enforcer. Ininto ko lang sa sakit. Ihilahin lang naman yun eh. Hilahin lang. Ay, pag hinila, may bayad eh. Ihilahin lang yun. Hindi, iniwan ko na may susi para tunayan na hindi ako magtatagal. Ito po ba kasama? Hindi. Eh, taba lang yun. Gusto mo? Ay, hindi, ayoko po. Mas mahal pag ma-offer ha. Papait, hindi, ano? Bopis. Sir Kelly, Bopis. Lana! Dugo. Ay, oo, dugo po pala. Kahit konti lang po. Ayun yung dugo. Tay, makikiraan lang po, te. Kukunin ko lang yung dugo. Yeah. Ayan, tutuloy na ako. Ito po kay Ate Beth. Ate Beth po, Bet and ano yung baka. Yan. Andito na rin po yung manok. Andiyan na lahat. Sige po, salamat. Be, bye-bye! Ayan, nagmamadali tayo. Hindi ko alam po kung mapapagalitan tayo nung traffic enforcer. Wala po kasing tao. Nagmamadali na nga po ako. Ayan. Ayan, Sabado ngayon. Mahina na nga po dito sa palengke. Ayun, hindi naman siguro. Ayan na tayo. Okay. Ayan na tayo. Yeah. Ayan, pasensya na kayo sa aming kotsi-kotsihan at napakaalikabok po. Kahit punasan ko po, pinunasan ko na yun isang araw ay ganoon pa rin. So punta naman tayo ng McDo. Ayan, thank you Lord. Okay. Isa kasi naghinto ako dito, ayaw kaya doon ng MMDA tuloy. Yan, palis na tayo, papunta naman tayo McDo. Hindi ko alam kung na-record yung kinuha ko yung mga yung mga in-order ko. Kasi nakita ko dito parang nag-hang siya. So ayan, kasi kaya natatakot ako mag-park mo doon. Pag may kukuning order, nagalit kasi yung isang traffic enforcer. Actually hindi naman galit. Sabi lang niya, bawal nga mag-park. Hindi raw ba marunong magbasa. Sabi ko, kuya, kasi po kung paparada ako sa malayo, tapos may order nga akong karne, napakabigat, ang layo po ng lalakarin ko. Sabi ko nga po sa inyo, yung kanang balikat ko sa sa siko, ay nagkaroon po ako dati ng elbow tennis po ba yun o tennis elbow. So kung magbubuhat na naman ako ng mabigat, baka hindi ko na naman siya maigalaw ng matagal. Kailangan ko na naman siyang ng 2 linggo hanggang 1 buwan yung nakatali lang siya. So sabi naman niya, sige, pumayag siya kasi may yung iba po kasi nagsisinungaling, sasabihin sandali lang. Pero ang tagal nawawala. Tapos ayun, sabi nga niya, sige, titingnan natin kung talaga sandali lang siya. So nagulat siya, bumalik po ako agad. Sabi niya, sige ma'am, next time pag may kukuhanin lang po kayo, sabihan niyo po ako at papayagan ko kayo mag-park. Madali naman po silang kausap, kaya lang yung iba nga kasi abusado.
So yan, dito naman tayo sa McDo. At hindi na siguro ako magbibideo, baka bawal eh. Ayan, siguro dito ako magpapark para sandali lang naman ako. Yun, tamang tama. Ayan, video tayo ng konti. Ayan. Ay, ito na. Sinasabi ng mister ko na set 4 daw ba yun? Alin po? Parang pang good for 4, yung set 4. Ano po? Chicken po na may rice and eggs and fries. Yung good for bundle. Ilan ano 8 yun? piece chicken ma'am with 4 rice, 4 drinks, and 2 beef and fries. Yun lang yung kasama. Yes. Sige, ayun, take out. 9. Oo. Drinks niyo ma'am, puro po na. Puro coke na lang. So, yun na pala yun. Yun lang. 769. 769. Ayun. I-receive mo po. Okay, thank you. From 376 tayo. Ayun, tang ilan? 1, 2, 3, 4, 5. 5 sa now preparing. Tapos yung now serving, dalawa. Panlima pa tayo. So, waiting tayo. Ito po yung hindi ko kasi magets mga kaputi. Yung sa Bopis, ayan. 1.8 total, 360 yung dinagdag. Yung lapay nga. Lapay po ba yung sinabi nila kanina? O baga, sorry. Pero 3.5 yung 700. Hindi ko alam kung meron siyang 3.5. Yung timbang. So mamaya, titimbangin ko muna. Baka kasi nagkakalintuan. Kasi oras na text po ako na yung order ko 3.5, akala ko nakaset na siya. Kaya nagtataka ako na bukod pa yung baga. So ang nangyayari niyan ay dapat yan mahigit 4 na kilo. Pero siguro kasama na yung yung lapay. Pero kukunti lang naman po yung pag pinakulo. So ayan po yung order niya, yung Bopis. Itong Sir Kelly po ay Saturday sa kaklase ko to. So pakukuluan ko na lang muna siya at saka ko siya ipo-frozen para mas madali na lang. Ayan, nakuha na natin yung ating binili sa McDo at pupunta naman natin sa McDennis. Hopefully ay nagupitan na siya. Kung hindi, waiting tayo ng matagal. Tapos nadaanan pa natin yung aking apo at yung panganay ko po. Marami nga naman po pala yung chicken kasi 8 pieces. Kaya lang sayang, nagsaing po kasi ako ng marami. May rice pa, dagdag bayad din yan. Ang mahal yata ng rice ngayon pagka order sa mga Jollibee tsaka McDo. Pero hindi naman ako magra-rice actually. Pero nag-cheat day ako kahapon. 2 kutsarang kanin lang kasi nahihilo ako. Mga kaputi. Nung mga 2 weeks okay pa, hindi ako nahihilo. Nahihilo na ako siguro dahil parang hindi balancing yung kinakain ko. So medyo nahihilo ako. Naglagay ako ng 2 kutsarang kanin kasi ano ba ulam ko kahapon? Yung talbos ng sayote, ginisa po. Parang nakakasuya po pagka yung ulam lang ang kinakain. Depende po siguro sa ulam. Yun ang nangyayari po kasi walang kanin, kaya lang minsan puro perito, puro itlog. Baka huka ko yung cholesterol ko naman yung tumaas. Di po ba? So ayun, ang improvement naman po ay hindi pa lumiliit yung aking katawan, kaya lang medyo bumaba yung timbang ko. 77 kilos ako, naging 68 nung nagtimbang ako. So hindi ko lang alam kung pag nagtimbang ako by ano ba, ay malubak dito, by tama lang ata yung dinaanan ko ba, save more hindi, parang babalik ako. Kung by save more, ito nga tama dito sa side na to. So hindi ko lang alam kasi magpapablood chem nga po ako. So titingnan ko kung nagtimbang ako kung medyo gumaan. Pero ang lakas po maka-impis ng tiyan yung kanin po talaga. Lumakas akong magkanin. Lalo na pag nai-stress ako, nadadaan ko sa kain talaga mga kapudi yung magiging stress ko, puro kain. Ganyan. Habang iniisip natin yung problema, ako lang pala, habang iniisip ko yung problema, dumadami yung kinakain kong kanin. Mga kapudi. So okay na yun, kaysa naman hindi kumakain. Kasi hindi kumakain nakakalutang naman ang utak yun. Kaya lang, masama
yung sobrang kain naman ng kanin. Hindi ko ba't mataas yung sugar, ganyan. So, kailangan talaga ng exercise pa ulit. Yan. So, ayan, tingnan ko nung yari na si Mark Dennis. Ito yata yung pinuntahan ko kanina. Sana tapos na siya. Kung hindi, ay paparada pa tayo ng matagal. Bawal pa naman mag-parking. Silitin ko lang siya. Senyas lang ako ng gilid ako sa side. Dapo ba siya? Ay, umangat na ako. Dali na kaya. Sa Barberia. Parang wala siya dyan. Oh, wala. Ah, dyan yung lalaki na nagpagupit? Ha? 11 pa? Siya magugupitan? Ah, okay. Umalis pala. Paano kaya yun? Nasaan na kaya siya? Ay, naku. Baka mamasero. Ayan, mamaya pa pala siya pwedeng gupitan. 11. Palagay ko, hindi naglakad yan ng maseheros na papuntang McDo. Hindi naman kami nagkita ron. Ngayon, baka mamaseros na siya pa uwi. Ay, iikot ulit ako ng palengke hanggang sa McDo. Pag hindi ko siya nakita, ano na, so dadaan ako ni panganay ko kasi mayroon naman umikot ng umikot. Hindi ko alam kung nasan siya. Wala po akong dalang cellphone. Pinaiwanan po ni doktora dahil nasira po yung cellphone niya, yung LCD. Naka LCD. Uy, so kailangan pa ipagawa. Ikot ako ng isa pa. Kasi kailangan ko din naman umuwi agad dahil si nanay naman yung magpapasundo mamaya. Kung maghahantay po ako, napakatagal. Mga 1 to 2 hours pa ako maghahantay. So ayan, isang ikot ako dito kasi baka nagpunta siya ng palengke or sa McDo. Kasi sa McDo, kaalis ko lang, pwede nga naabutan ako. Or lumipat siya ng ibang pagupitan. Yun ang aking hula. Ang hirap din ng walang cellphone, walang communication pag ganyan. Dapat pala medyo hinantay ko na muna siya kanina na nagugupitan talaga. Kung wala, babalik din naman ako ng bayan mamaya. Sumabay sana siya. So ayan, isang ikot pa tayo. At hindi ko na siya maiikutan pa ng iikutan kasi may karne akong dala, baka bumaho. Kailangan ko ilagay sa freezer. Kasi mamaya po, may pupuntahan po kami ni Mr. na event. 80th birthday ng kanyang asawa ng kanyang tita. So pupunta kami doon. Invited po kami dalawang mag-asawa. Dinner po. So magluluto pa ako ng chop suey. Pinagluto ako ng chop suey ni nanay. Yun na. Traffic naman dito. Kahapon, Diyos ko po, nagluto po ako mga kapudi ng paanang manok. Ay, nako. Ang tagal kong binabalatan. Parang pag na-freezer po yung paanang manok tapos saka babalatan, nagtatagal. Ang hirap balatan ata, parang ganun. Binanlian ko na siya, tapos binalatan, nagtagal. Inabot na ako ng parang 3 o'clock matapos. So yung tanghalian naging dinner na. Nagpirito na lang din tuloy kami ng hotdog ng lunchtime. So mamaya update ko po kayo kung nakita ko si Mark Dennis o hindi. Yan, traffic po masyado. Araw po kasi ng palengke ngayon, kaya maraming tao siguro na tumatawid. Kaya yung flow ng mga sasakyan ay medyo bumabagal. Okay, nagpagupit si Mark. Alin lang po yan, kung nagpagupit si Mark Dennis sa iba or hinanap niya ako or umuwi na masaheros. Ayan.
Glorieta, malapit na ulit tayo sa McDo. Pag tinatanong si Mark Dennis, umikot yan. Sila na maseros na, nagpagupit ulit sa iba. Nagbabaklas na pala. Pinalipas lang yung Valentine's. Binabaklas na po yung parol. Sayang, ganda pa naman para maliwanag sana sa buong Baliwag. Kaya lang, malakas naman sa kuryente, di po ba? Ayan, feeling ko wala si Mark Dennis din dito. Kaya dito sa may barbershop sa gilid ng simbahan. Isa po kasi doon siya nagpapagupit eh. Ay iba pa po ng pagupitan yung bata na yan. Ayan, isang ikot pa tayo. Ala na, padiretso na tayo nito umuwi. Sisilip ako sa may barbershop doon. Parahan natin itong mga sasakyan natin. Ginaraan naman natin sa sakyan, hindi na tayo makaraan. Wala si Marky dun. So uwi na po tayo. Uwi ko na po yung panganay ko tsaka yung apo ko. At palagi ko kaya naman na ni Marky sarili niya. Kaya sayang kasi baka naghanap yun ng ibang pagupitan. Dami naman niyang napapagupitan po dito sa Baliwag. Nakita niyo naman po yung iba sa vlog ko po. Ayun, uwi na po ako mga kapudi. Susunduin ko naman yung mag-ina para po pumasok yung vlog ko doon sa palengke. Sayang naman kung hindi ko na i-video yun. Ito na po si Mini Mission. Hindi ko po na video nung nasundo ko sila. Ayan, dito ko lang muna sa labas pa-park yung sasakyan at hinukay na po nila uli yun. Tinabunan lang nila nung paalis ako. Pero nung ayan, pagbalik namin hinukay na uli. Ayan, kasi ika nga, the show must go on. Wala tayong magagawa. Okay, bababa na po kami. At ayan po mga kapudi, continuation ng kahapon. Ayan, magigisa na muna ako ng sibuyas bawang para sa chop suey, para sa aming lunch time. Bago kami mag-start magluto ng mga dadalhin po sa OFW surprise. Ayan. Sabay-sabay ko na pong igisa yung cauliflower, carrots at yung ating cherry and yung bell pepper. Kasi yung bell pepper medyo madaling mapanis ang ating pagkain pag medyo half cook lang ang luto ng bell pepper. Kasi pansinin nyo, siya po yung nag-a-add ng medyo maasim sa ating chop suey. Pag nilalasahan kayo sa chop suey, medyo mangasim-ngasim, yan po yun, yung bell pepper. Ayan, ang pangit naman kung ma-over ko kasi di po ba yung parang siyang kamatis yung babalat. Pero masarap na po yung haluya sa unang gisa pa lang para yung aroma niya at yung flavor lumabas gaya na celery yan. So nauna ko nang iginisa itong cauliflower, carrots, kaya pinagsabay ko na para habang lumalambot itong cauliflower ay malambot na rin yung ating carrots. So alam nyo na, senior yung kakain, so kailangan ay malambot yung ating gulay. So nag-add ako dyan ng pinagpakuluan ng atay balon-balunan. So wala nang medyo lasa o amoy yung ating pinagpakuluan ng balon-balunan at saka atay. Dahil sinayas ko kung mabuti yung balon-balunan tapos inasinan ko, ilamas ko sa asin yung balon-balunan at saka ako hinugasan. So unang kulo ng balon-balunan, sunod ay yung atay kasi madaling lumambot po yung atay. Tapos hindi naman lumipas yung maghapon dahil ngayon lang po ako kulo lang po ng ating atay balon-balunan. So ito, fresh pa po. So magtitira ako ng konti kasi magpapansit po ako ng konti. Papansit po ako ng kalahating kilo at yung kalahati na lang ating ipanglalaho. Yan. Para may pandagdag po tayo sa kakainin po mamaya. So hindi na po natin dadamihan kasi parang palasak na po sa handaan yung pansit. Yan. Para may pang side dish lang ba, kumbaga sa kanin may konting dagdag. Tapos tatakpan po natin ngayon. Hindi ko na po siya lalagyan ng asin dahil marami akong asin na nilagay sa pinagpakuluan ng atay at balon-balunan para maging malasa yung ating atay balon-balunan dahil hindi ko naman po ilalagay lahat ng pinagpakuluan sa ating gulay. Ang idadagdag ko na lang po dyan mamaya ay pamintang durog.
Ngayon, ito na po yung ating pang serkele. So, ito po ay idadagdag na natin sa isi-serve mamayang dinner. So, bibili na lang po tayo uli ng para sa susunod na week na order po ng aking mga kaklase. Para po sa birthday naman po yung isang namin kaklase. So, ito ay sasama na po pang serkele. So, ayan, hindi ko inahalo kasi may suka na yan. At ito po ay pressure cooker. Ayan. Hindi ko lang siya tinatakpan kasi lagyan ko po siya ng beef cubes para mas malinamnam. Ngayon, hantay ko muna kumulo para mahalo ko po siya mabuti at nang matunaw yung cubes o beef cubes para hindi siya masunog sa ilalim o tonmining. Yan, baka umangin na naman. Ayan, ito po yung panganay ko. Siya naman yung nag-aasikaso para sa bopis. Yan, siya rin nag-slice dito. Wala pa yung baga dito, ano? Kaso ba yung baga? Yun sa talyasi. Tapos ayun yung mga gulay natin. Labanos, carrots, at ito yung bell pepper. Ayan. So, kulang ng siling maanghang, ano? Tapos kulang tayo ng siling panigang para sa serkele. Nagtira ako ng konting gulay mula sa chop suey. Hindi ko lang sinamahan ng cauliflower para sa ating gagawing pansit. Pero ito, i-slice ko siya ng maninipis. Kasi ito, pipinuhin ko. Para lang may konting gulay yung ating pansit. Tapos ito yung ating itlog ng pugo. Panlagay sa chop suey. Yan, may gatas na naman po yan. Yan naman po request na naman ni nanay. So, binalatan na po yan kahapon at ipinrosen ko po. Kasi dapat po ay iluluto kahapon. Kaya lang nagkaroon kami ng lakad po ni Mister. Habang inaantay kong kumulo yung ating pang serkele, eto na po yung ating chop suey, magatas na magatas. So kung natatandaan yung nakaraang vlog ko bago ako punta kay Doktora ay ang chop suey namin ay may halong patola. So ito, wala pong halong patola. Napagalitan pa ako, dapat daw po ay hindi ko na hinalo yung patola kasi nga ay nung sinama ko siya dito nung naluto ay medyo nag-color dark o black yung patola dahil nga lumipas na po yung 24 hours at balat na yung patola. Siguro nahanginan yung kanyang balat at dahil sa may daktarin siguro nag-black po siya. Yan, para siya yung puso na saging. So yan po yung ating lunch for today. Ito na po mga kapudi ang ating bopisin. Yan, masabaw pa kasi dinamihan ko tubig. Actually pangatlong lagay ko ng tubig dyan para tuluyan lumambot yung ating mga laman loob at pasintabi po sa hindi kumakain ng may dugo. Ibinuhos ko po dyan yung ibang extra dugo na gagamitin sa serkele. Kasi pwede naman po dyan yung dugo, yung may buo-buo. Huwag lang hahaluin pagka unang kulo para magaspang siya. At patutuin na natin ang tuyong-tuyan. Yan, kumukulo na yan na may suka. So ginisa ko lang yung laman loob. Tapos nilagyan ko siya ng suka. Nung kumulo na yung suka, nilagay ko yung laurel, beef cubes. Kasi ano po yan, laman loob ng baka. Tapos laurel, paminta. At mamaya na yung mga gulay. So, naglagay lang ako konting bell pepper para lumasa na. Tapos may tipla na yan. Tapos ito yung ating pang serkele. Yan. At nakaluto na rin ako ng favorite ni George na namimiss daw niya, yung buro. Burong isda. Ayan, nagpapakulo naman ako ng penne pasta at gagawa na rin tayo ng spaghetti style na penne pasta. Pero, chicken ang panlahok, chicken spaghetti. Ayan. Para masaya yung salo-salo. Nakapag-isa na po ako ng kalahating kilong pansit. Nandun na, pinatabi ko na. At nakaset na po yung bopis. Tapos yung serkele, yung buro, nakaayos na rin. So, magpipirito na lang ako ng antala. So, naisip ko na lang antala na lang kaysa yung inihaw na karne ng baboy, yung liempo. Kasi wala pong nabutan yung panganay ko. Kung pupunta pa po ng Pure Gold ng tanghali, masyado na kaming busy, hindi na po siya maisisingit. Isang buwan pa naman po dito si George po tawag ko doon. Ayan, pwede pa naman siya makatikim ng inihaw na baboy ng time na yun. Ayan, tayo ko lang siyang lumabot at magigisa na ako ng sauce. Ayan po mga kapudi, papunta na po kami sa Santiago Clan. Doon po kay Mister. Dahil doon nga po nakatira si George, ayan, si Rodel. At nagchat na po siya na nakuha na niya yung bagay. Tapos yung pamangkin po ni Mister na nakasakay na sa kanila, nakuha na nila si Rodel, si George. So ngayon, ito na yung mga pagkain na dala namin. Ayan, instead na pork barbecue, na lang yung antala. Tapos hindi ko niluto lahat. Pero si Mr. nagluto niyan, hindi ko para pinaluto lahat. Dahil para makaligo ako siya na nagpirito, mainit pa. Ito para mamaya may bagong luto pa.
Yan. So, yun. Igagayak pa namin yun. So, sabi ay baka before 7 nandito na sila sa Bulacan, sa Baliwag. Dahil Sunday naman ngayon, hopefully hindi traffic. So, yan. Larga na kami. Yan. Malapit lang naman sa amin. Wala pa yata 1 minute na pagdadrive. Yan. Ngayon medyo maaga-aga tayo. At sana merong ilaw para maliwanag yung kainan mamaya. Para masaya. So double celebration na rin. Birthday ni Doktora. Post birthday at ano ba? Welcome back. Yan, welcome back o welcome home ba? Sa Philippines. Abel! Thank kita! Ayan, isa po yung sa mga BFF namin ni George pupunta doon. So, pina-invite po yan ni George kasi masaya po kasama yan eh. Ayan. Pagka kami magkakasama, walang malungkot na sandali. Kahit pa paano pag may problema, makalimutan mo. Ayan, ito na kami. Hoy, lipat kayo mamaya rin eh! Lipat kayo mamaya rin eh! Ay, God bless! Maganda pa yung mukha mo sa akin ngayon. Makinis pa sa akin siya ngayon. Makinis pa yung mukha niya sa akin. Ayan, nandito na tayo. Ayan ang mga chicken patrol. Ito yung cake ng mga bata. Kasi may tinabi kong cake sa freezer para dun sa... ito na pala sila. Yay! Ito na tayo! Hindi, wala ka naman sinat. Ayan, ayusin muna namin. Tara na! Nagbibingo pa pala. Hello! Anong nararamdaman mo ngayong birthday mo? Parang ano to? Ngayong 11 ka na? Hindi, yan ang gagamitin natin. Yung parang plastic. Dito yun. Maruming kape. Nakila Annabel. Kaya pala maruming yata lang. Hindi na yan ang ginagamit, ha? Mababa Ano? birthday niya ngayon. Hindi, kasi... Anong wish mo para sa kay Desiree? More birthday to ka. Ikaw? Ikaw? Oy, pagsalitain mo nga to. Anong wish mo? Happy birthday ka. Happy birthday. Natakot sa sarili mo. Natakot ka sa sarili mo, ah. O, ikaw, anong wish mo? Wala. Wala. Sana magpantay na igulay ng mukha. Nasunog po kasi mukha niya. Tingnan mo, oh. Yung face mask Sino niya. nga? Sabi ko na gumasipid ka Happy birthday, Day. Magkaroon ka mabuti. Yun. Muli yung mga honor natin Oo dyan. nga, di ba? Para may mga bonus ka pa lagi. Alika dito, may pangalan to. Ano, sabihin mo kay Tita Desiree, happy birthday. Happy birthday. Ayaw.